upang hindi sa social media lamang ang paliwanagan at para magkalatagan ng dokumento, nagpatawag ng pulong balitaan ang kampo ni Pasig City Mayoralty candidate Sara Diskaya. Ayon sa Team Kayadis, hindi nila nagustuhan ang patutsada ni Mayor Vico Soto kaugnay sa venue ng kanilang proclamation rally noong Biyernes. March 10. So ito pong papel na ito, after ng March 6, ibig sabihin nagpapatunay po na talaga pong nagpupursigi kami sa Plaza Rizal. So pagkatapos po nito namin makuha, itinawag po namin sa TPMO. Sabi po ng TPMO, naku, wala na po. Doon na po talaga kayo sa Caruncio Avenue. Lalabas o may permit na po. Kaya March 13, lumabas po yung permit. So aplitan niyo po yung timeline na hanggang huling pagkataon po, March 10, pinipilit po naming makuha yung Plaza Rizal. So ito po yon, yung permit March 13. Kaya po, ito po yung naglilinaw na hindi po talaga namin pinili ang Caruncio Avenue. At hindi po maaring nakalimutan o hindi po ito alam ni Mayor. Pero ang sinasabi lang po namin, ito po ang totoong nangyari. At hindi po kami ang pumili ng Caruncio Avenue. Base sa mga dokumento, Pebrero 24 na mag-apply sa opisina ni Soto ang kampo ng kalaban para makapagdaos ng proclamation rally sa Plaza Rizal at inaasahan nila na aabot sa 10,000 katao ang dadalo. Inaprubahan ni Barangay San Jose Chairman Noel de la Cruz ang hiling, ngunit hindi ito napagbigyan ng City Hall na inalok ang bahagi ng Caruncio Avenue. Sa kanilang aplikasyon para magamit ang Caruncio Avenue sa opisina pa rin ni Soto at may petsang Marso 6, sinabi ng Team Kayadis na abot naman sa 7,000 katao ang kanilang inaasahan. 2 araw bago ang rally, inanunsyo ni Diskaya sa kanyang Facebook account na hindi na matutuloy ang kanilang proclamation rally sa katuwiran na ayaw nilang makaabala sa mga motorista. At isa sa higit 8,000 Facebook users na nagkomento sa Facebook post ni Diskaya ay si Soto at iginiit ng alkalde na pinili ng kampo ni Diskaya ang ilipat sa Caruncio Avenue ang kanilang proclamation rally. At ang komento na ito ni Soto ang nagsilbing mitsa para magpatawag ng press conference ang kampo ni Diskaya. Humarap rito sina Attorney Ian Sia, ang kanilang kandidato sa pagka-district representative ng lungsod, at si Arganyo. Isinalarawan ni Sia bilang isang trap ang pag-aproba ng City Hall sa paggamit nila ng Caruncio Avenue. Trap, yes. Yeah. Why? Kung tinuloy namin yung aming kick-off, ipapash kami sa social media ng mga peperwisyo namin. Traffic. Natuloy man sila sa Plaza Rizal o Caruncio Avenue, inamin na rin ni Sia na sa lahat ng mga pampublikong pagtitipon, makakalika talaga ng traffic. Well, kapag nagkonta ka ng isang public event, imposibleng walang impact sa traffic yan. Di ba? It is absurd to require us na maghanap kami ng lugar na walang epekto sa traffic. Kung kanya ng panuntunan, sa bundok ng tralalan na lang kami magrarally. Kasabay nito, nagbitiw ng hamon si Sia kay Soto na humarap sila sa mga Pasigueño at magbalitaktakan ukol sa mga issue sa pamamahala sa mga programa at proyekto sa lungsod. Hindi ho papogian ng paglilingkod. Kailangan meron kang malasakit sa pinaglilingkuran mo. So yan po panawagan natin kay Mayor. Once and for all, humarap na kayo sa public debate. Election to. Kung gusto namin, itong particular issue na lang na to, magpapile na lang kami ng violation ng ARTA. Kasi malinaw, may paglabag eh. Sabi ng ARTA, kapag ang isang citizen nagbigay ng application, kailangan i-deny mo within 3 days if it's a simple transaction. And I will categorize this as simple transaction. And the denial must be in writing, and the reason for the denial must be sufficiently stated. Meron akong paglabag sa batas eh. Kung yun lang ang gusto namin pag-usapan, hindi na kami magpapatawag ng press con. Di ba? Sa korte na tayo mag-usap. Ang gusto namin pag-usapan, yung mga issue ng bayan. Mga senior citizen, bakit yung sinasabi, umaapaw ang gamot sa center? Pag pumunta yung mga senior citizen natin sa mga center, wala kayong gamot. Bakit yung sinasabi na ang grade ng ating ospital 99, 99, samantalang ang mga pasyente nasa pasilyo? Ang nais ni Sia, real talk debate at hindi sagutan sa social media platforms.
Pero sa nakikita ko na puro sa social media, papuri. Pero pag pumunta ako sa PCGH, makikita ko mga kapwa ko Pasigenyo, nakaupo sa monoblock, doon mo lalagyan ng dextrose. Nasa pasilyo mga kababayan ko. Samantalang bilyon-bilyon ang pondo natin, hindi ko katanggap-tanggap. Kailangan pong palitan ng mayor. Hininga ng pahayag ng Radyo Inquirer Online ang kampo ni Soto. Pero ayon sa Chief Public Information Officer ng Pasig, hindi na nila sasagutin o papatulan ang mga sinabi ni Nasia at Arganyo. Jan Scosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.